Nariyang kangin na bumaba na naman yata. Purihin po natin ang Panginoon. Ayun nga po yung God's favor na patuloy na ipinarana sa atin ng ating Panginoon. Kami natutuwa at nagagalak na minsan pa sa pangalawang pagkakataon ay nakasakay na naman ng eroplano. At ayun nga, ang purpose, natanawan ko na si boss. Ang purpose nga doon ay winning soul na talagang yun yung layunin. Kaya tayo ay muling dinala o yung pagsunod natin sa utos sa lugar ng Buruanga. Sa bahagi nga po ng aming assignment sa kitchen department, ay sabi ko nga kay Nita, nung unang araw po, ay medyo maganda yung gabi noon napunan. Medyo maganda yung aming pagsiserve ng pagkain kasi sobra-sobra eh. Yung iba kasi ay hindi pa nagsisidating lahat. Yung iba'y nasa barko pa. Yung iba'y nasa, NAIA terminal. Hindi nagkasabay-sabay kaya medyo yung pagkain ay sumobra. At noon, yung aking kapartner sa kitchen nga, ay medyo nalula. Kaya salamat kay JL at yung pamamalengke ay inako muna niya nung hapong yun. At hayun nga, siguro sa pata, yung sinasabi nga ni sister ko rin nung umaga, alas 6 na, hindi pa kami nagigising. Dahil nga sa sobra sigurong pagod at napatanga, dahil parito sa NAIA, pagdating din sa Boracay Airport, parito sa init ng ay di, nandun. Sabi ni Eli, Nanay, na raw ng magpe-prayer. Ay di, ayun nga po, mabilis si Boss kumilos, siya nang gluluto, kami lang itagamando, taga-pamalengke, pero siya yung talagang naging magluluto doon. Na minsan, pag kami medyo tinatanghali nga ng kilos pamamalengke, nagagalit siya. Gusto niya na yung pagkain ay ma-serve sa inyo, sa aming mga kapatid na maging maayos ba? Na makita yung kaayusan na lahat ay meron, na lahat ay hindi mauubusan. At iyon nga, salamat sa Diyos, nandun naman yung maganda rin namin naging ayos at inaano namin na dapat pala ganito. Kumbaga, doon kami nagpo-focus sa assignment na ibinigay sa amin ng Panginoon. Sabi ko nga, salamat at ganito, wala na yung uurungang mga pinggan na nandun nag-provide si sister ko rin ng mga gamit na bagamat nailisakay sa barko. Kaya maging ang mga kabataan natin nagbuhay mayaman. Maging ang bawat isa nakaranas ng buhay mayaman, bagamat nandun sila at kami ay nagagalak at natutuwa. Nung pangalawang araw, sabi ng Sir Riner, "Oy, kayo mga bihis at sumama sa panalangin." Nagalak yung aking puso na sabi ko, salamat at kahit kami ay nasa kitchen department, magkakaroon kami ng bahagi sa Panginoon. Na nung araw ng iyon, oras na iyon, alas 6 pa, maagap kaming kumilos. Na sabi nga ni Sister Marlene, tara na at kami ay nahuli. Nung kahapon, sabi niya, ay ako'y natutuwa at bang agap namin. Nandun, nakakapagkwentuhan pa, mga kapatiran, nagse-share, na yun nga, nakaranas ng pabor ng Diyos na hindi inaasahan ay sila'y nakasama. At kami galak na galak doon na tunay na napakasaya. Doon sa prayer na yon, talagang kami ay galak na galak, nagsayawan, nalot yung kinantay, ako'y masaya, nandun, ako'y milyonaryo, nandun lahat. Na minsan pa ay talagang ang Diyos ay nagtagumpay sa bawat isa sa amin. At maraming sumama sa prayer, na nandoon, nagkaisa, ang bawat isa marami. Napuno yung kubo doon hanggang doon sa may ng beach, doon sa tabi ng Pampang. At noong matapos ang prayer nga, nag-alisan.
Sabi, balik, babayaran ng langis. Eh di balikan po kami. Pagkatapos sabi, yun palang hahayo lang ang bumalik, ang aano ng langis. Sa madalit salita, ang aking kapatid na si Nita, ay tayo'y narito, ay alam ng Diyos, maparanas naman tayo na makalusong sa beach, makapaligo, dahil yun ay yung parang bonus na sa atin. Yam siya maggutom-gutom muna ang ating mga kapatiran. Ay di ayun nga, nagpunta kami sa beach, naglangoy talaga kami doon, nandun si kapatid na Sindong, talagang sayan-saya sila doon. Nasabi ko nga, iba yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi mo maipaliwanag. Na talagang napakalayo na namin, ikukumpara sa mga dagat natin, sa lawa. Napakalayo na, ay talagang mag-i-enjoy ka, napakababaw, hanggang baywang lang. Natunay, nandun, yung kagalakan. Siyempre, nagpicture-picture, kasama na yun, alam na yun ni Lord, na tayo pinagagalak niya. Na yun nga, nasabi nga, bakit gano'n na ni may maalat at may ano? Sabi ko, yan yung kapangyarihan ng Diyos na hindi mo maipaliwanag. Kaya nga, kami nagagalak sa mga nilikha ng Panginoon, kagandahan, yung kagandahan ng kanyang nilikha. Talagang naranasan natin, pinaranas sa atin ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. At nandun nga, maging sa aming pamamalengke, kami nagagalak, doon sa aming binilhan na matanda, ay talagang nakakatuwa. At, kayo ba'y ganire? Mayroon na ba kayong ganito? At kami pinahingi lamang nung paminta, ayaw pabayaran, na nasabi namin kami po ay taga Rizal, na nandito ang gawain ng Panginoon ay idaraos po sa lugar ng Buruanga. Kaya kami nagagalak maging sa aming binibilan, nandoon ay pakilala ang ating Panginoong Hesus ng gawain niya. At sabi nga, napakasaya po. Marami pati kaming dito, mga customer na kami pinagpala din. Kaya, pagdating namin na yun, luto na naman si boss. Siya yung taga-luto, kami taga-pamalengke, at si Bibi nandun. Nakasama natin si kapatid ni Bibi na tunay. Siya talaga yung may kusa. Masipag siya, maghugas ng mga kagamitang malalaking kasayrola, kaldero, at tunay alam ko na siya rin ay pinagpala sa lugar na yon. Hani Bibi, nabigyan ng 1,000 ni Ate Hiling. Yun yung reward sa kanya. Sa kanyang kasipagan, nandun, malinis ang kanyang puso, siya ay talagang yung kusang loob na ginagawa niya yung kanyang assignment para sa Panginoon. Kaya nga, kami nagagalak at tunay na ang Diyos ay makapangyarihan. Maging sa pagsakay ng eroplano na bagamat pangalawa ko na, nandun yung kaba, dahil na overloaded yung aeroplano, talagang yung mga maleta isa na naibaba. Kasi yung pipay, kinailay na bagahe sa ilalim ng aeroplano na yan. Kaya sa luggage sila, nagbantay na lang doon sa NAIA. Nakakatakot dahil punong-puno ay makikita mo talagang overloaded yata. Inahanap ka sister ko rin. Doon sa kalapit namin ng flight attendant. Sabi namin, wala, hindi po at bukas na po uuwi. Ay, ayun nga, sabi ko, kumanta na lang ako nung sabi ko nga, yung still. Yung, come bless my soul. Yung ganun. Kanta ako ng kanta, so nawala na. Pagtitingin ko kay Nita, kain ng parang medyo siya natatakot. Pero talagang kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos. Sabi ko nga, what an awesome God. Talagang makikita mo. Pagkatapos naman noon, okay na, di ba? Kaya talagang ang pagpupuri, ang pagpapasalamat, at ang pag-awit sa Panginoon, talagang nakakaalis ng takot at pangamba. Kaya nga, sa lahat ng ito, to God be all the glory, at patuloy na tayo ay susunod sa Kanyang mga utos.